Ating pong pangunahing balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Umamin po ang dating District Engineer ng Bulacan na hindi niya iniinspeksyon ang Ghost Project na ideklarang completed na o tapos nang gawin. Sa hearing nga po kahapon ng Kamara, inamin po ni District Engineer, ang first name itong Alcantara, Henry Alcantara, na siya mismo ang nagmungkahi at nagtulak daw ng mga questionabling flood control project sa Bulacan. Ito rin po ang mismong mga proyektong nakita ni Pangulong Marcos Jr. ng kanyang inspeksyonin noong po nagdaang buwan. Pero giit ni Alcantara, walang ibang politikong sangkot raw sa mga maanumalyang proyekto. Aminado siyang siya ay nagpabaya sa trabaho. Halimbawa, ang dapat na reinforced concrete river wall sa Barangay Pial, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million pesos ay dineklarang tapos na kahit na wala talagang ganoong proyekto. May iba ho namang proyekto rin sa Bulacan na milyon-milyon po ang halaga pero hindi tapos o substandard ang pagkakagawa. Paliwanag po ni Alcantara, may mga nakatokang inspection team sa kada proyekto na nag-i-issue ng Certificate of Completion bago ilabas ang bayad. Pero aminado siyang hindi niya pinuntahan ang iba at basta na daw pumirma sa mga dokumento kaya nabayaran ang mga kontratista kahit na palpak o talagang wala namang ginawang trabaho. Samantala, nagkainitan ang ilang kongresista sa pagsisimula po ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa kontrobersyal na flood control projects. May nagmosyon kasing mambabatas na imbitahan sina dating House Appropriations Chairman Zaldi Co at dating Senate Finance Committee Chairman Grace Poe sa pagdinig. Silang dalawa kasi ang in charge sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget na nabistong nagkaroon ng budget insertions. Pero may mga kongresista na tutol ipatawag sina Co at Poe. Dito na nag-init ang ulo ni Navotas Congressman Toby Tiangco na iginiit na dapat ipatawag ang kahit sinong kailangang mausisa sa pagdinig. Dahil po dyan, napilitan ang komite na suspindihin muna ang pagdinig. Pero sa huli, ipinagpaliban din ang mosyon na ipatawag sina Zaldi Co at Grace Poe. Naungkat po naman sa Senado ang umano'y red flag sa hinihinging pondo ng DPWH para nga sa susunod na taon. Sa dinaos pong Development Budget Coordinating Meeting kahapon, ibinunyag ng ilang pong senador ang mga sinasabing red flag raw sa pondo ng DPWH. Kabilang daw dito ang mga proyektong walang station number, umuulit lamang at mga proyektong ginawa na pero pinonduhan pa rin para gawin ulit. Meron din po mga proyekto na may iba't ibang phase o pinutol-putol para nga iba-iba ang pondo. Ayon po kay Senador Pamphilo Ping Lacson, may 500 items sa 2026 proposed budget na puro flood control projects daw na pare-pareho ang halaga. Babala tuloy ng mga senador kapag nakalusot ito. Siguradong muli itong ibubulsa ng mga magnanakaw na opisyal at politiko. Paliwanag po naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi nila kayang isa-isahing suriin ang pondo ng bawat proyekto na ibinibigay sa kanila ng DPWH. 700 pahina daw po ito at nasa 15,000 ang line item sa DPWH budget. Kasunod niyan, humiling po si Senador Lacson ng executive session kasama ang economic managers. Ano kaya napag-usapan sa executive session? Nakaschedule din pong magpulong sina Pangandaman at bagong DPWH Secretary Vince Dizon para pag-usapan ang proposed 2026 national budget. Malinaw naman daw ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dizon. Nalinisin po ang katiwalian sa kanyang ahensya. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Dizon na ayaw na raw ng Pangulo na magpatuloy ang kuntsabahan sa loob ng ahensya. Aminado rin si Secretary Vince at maging ang Pangulo na mga bata o sunod-sunuran ng ilang kongresista ang ilang district engineers ng DPWH. Pero handa raw ang Pangulo sa tinatawag nitong political consequences na kalakip naman ng paglilinis sa mga tiwaling opisyales. Bilang panimula, uunahin ng buwagin ni Dizon ang binuong komite ng DPWH na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Ipauubaya na raw nila sa bubuing Independent Commission ang investigasyon para rito. Wala naman daw personalan sa gagawing paglilinis ng kalihim sa loob ng DPWH. Pero uunahin daw niya ang mga sangkot sa ghost project sa Bulacan, Baguio at sa Metro Manila. Benggit yun. Talaga pong sweeping po ito. Kailangan po natin gawin itong top to bottom na pag-order dahil kailangan po nating tanggalin yung hindi maayos
at kailangan hanapin natin yung mga maayos at yun ang ilalagay natin. So hindi po madaling proseso ito, Sir Ted. No? Napakalaki po ng DPWH. Nationwide po yan. At sabi mo nga po, dekada na po yung tinayong sindikato dyan. Kaya po, hindi po madali ito. Pero we have to start somewhere, sir. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi nga niya po, Benguet po yung pinuntahan daw po ng Presidente. Samantala po naman, hawak ngayon ng Bureau of Customs ang 12 sinasabing mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya na subject po na inihaing search warrant kahapon. Matatandaan pong 2 lamang sa 100 hinanap ng mga kotse at mga SUVs na mga mamahalin. Ang una pong dinatnan ng mga taga-Bureau of Customs sa garahe ng mga Diskaya sa Pasig kahapon. At ayon sa BOC, hindi naman daw illegal ang pagkakaroon nga ng mga luxury vehicles. Pero gustong malaman ng Customs kung nagbayad ba nga ng tamang buwis para po mag-ari ng ganito pong uri ng mamahaling sasakyan. Gate naman ng kampo ng mga Diskaya, hindi sila dapat pagdudahan dahil wala naman daw silang itinatago. Kaya kinagabihan po ay nasecure din ng Customs ang 10 pang hinahanap na mga auto na hindi mahagilap kahapon ng umaga. Sa nauna nga pong panayam sa programang ito sa BOC, una pong sinabi ng taga-Customs na 33 ang sasakyan ng mga Diskaya pero sa iba-iba umano itong nakarehistro. Because of the registration with the Land Transportation Office, there's always a presumption of regularity. Okay. So right now po, we're just trying to investigate po. We cannot assume po na meron silang criminal liability immediately. Yan yung pagparada po ng sasakyan sa parking lot, parang wala po kami makita na makakasuhan natin sila. At yan po ang tinig ni Customs Chief of Staff Attorney Jack Casipit. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.